Ah, lahat po na nakikinig sa Southern Tagalog, magandang hapon po sa inyong lahat. This is Bishop Paul Villavicencio, and we're here to ponder upon the great Word of God. Ito po'y hango sa Matthew 25, verses 14 through 30. And all of this ay nakafocus doon po sa tatlong bagay. Una po ay tungkol sa stewardship. Pangalawa ay ang investments, kung saan po ay nagbibigay ng focus ngayon. And at the same time, when we do have business or enter into a business, hindi po mawawala ang tinatawag na risk. Susuong tayo sa isang bagay. But makita po natin sa buhay ng tatlong servants dito sa gospel na ang dalawa ay masasabi natin dahil sa kanilang tiyaga, nagpursige, tumurbaho kaagad, ginawa ang kanilang parte, ay meron sila talagang return of investments. Yung pong return of investments sa mga businessmen ay talaga pong dapat ay meron. Yun po ang natural na outcome. Yun po talaga ang resulta. And yun po kasi ang pruweba na tayo ay gumaganda ang kita o yung ating trabaho, yung ating business, ay ibig sabihin naging kapakipakinabang. At yun naman pong isa na hindi nagtanim o hindi nag-invest, ay makita po natin na talagang walang return of investments. Sa halip lalo ay pangit ang resulta, hindi magandang resulta. Kung paano yung dalawa po ay pinuri ng Panginoon dahil sa kanilang katyagaan, kasipagan, and God says, "Well done, good and faithful servant." So, ibig sabihin, hindi na sayang ang lahat ng kanilang pinagpagalan. It doesn't matter kung gaano kalaki o kaliit ang meron. Pero yung pong isa, ang masakit po doon ay iisa na nga lang, hindi niyo po ini-invest, hindi po niyo ginamit, hindi siya nag-take ng risk, nagdahilan pa siya. Gumamit siya ng maraming excuses. Pero sa halip na return of investments, ay masama ang bumalik sa kanya. At ito po ang naganap sa kanya. Kinuha pa yung meron siya. Sa halip na dumami, ay kinuha pa sa kanya. At at the same time, yung principle ay pinufulfill ng Panginoon na kung sino yung meron, sabi ng Diyos, sige, ibigay mo yung nasa kanya. Yung iisa niyang tinataglay, ibigay mo doon sa mas marami. So parang unfair kung tutuusin, marami na nga eh. Pero kasi po, yung mga taong yun, yung dalawa, ay lumalarawan sa mga taong handang magsumikap, handang magtrabaho, handang mag-risk, so they're willing to invest, and they're not afraid. At yun, may magandang resulta sa kanilang buhay. Pero itong isang ito, konti na nga nawala pa. So, ang lesson po niyan sa ating buhay ay kung ano man ang binigay ng Panginoon sa atin, huwag natin pong sayangin. Huwag natin itago. Kasi maging tinatawag pong stagnant yun. Wala yung produkto. And someday, yun po yung ating pananagutan sa Panginoon. It is meant na ano man ang tinanggap natin, ito'y umunlad. At ang tanging pag-unlad, ay ito po ay kailangan natin i-invest, itanim, ipunla. At para sa ganun, someday, magkakaroon tayo talaga ng return of investments. Thank you po.